O eto naman ho mga kababayan, naku po, hindi ko din alam dito sa mga DDS. Hindi nawawalan ng pag-asa ho mga bossing. Bakit? Ay nako, eto para kay Tatay Digong na naman daw ho mga kababayan. Buti na lang ano, buti na lang po mga bossing. Ay nako, etong mga DDS na po ito, ang nakapokus na lang po yata sa pagpapauwi ka dating Pangulong Duterte. Kung hindi kayo sumigaw-sigaw, kung hindi kayo nagpaulit-ulit ng bring him, ano yun? Kinidnap. Tapos kung hindi nakisali yung Senado ng Pilipinas sa bring him home, baka napayagan ho yan. Kaso yung ipinakita nyo, lakas ng puwersa na kayo ay sumusuporta kay tatay ninyo na kapag ka iniuwi sa Pilipinas at ipinatawag ulit sa mga hearing, nakita ng ICC hindi ito papayagan itong mga ito. Di ba Ma'am Maritel T? Haharangin ng mga supporter, haharangin ng mga senador ni Digong yung kanyang pagbalik dito sa ICC. Ano kaya ginagawa nila dito? Signature campaign. Ano po? Signature campaign. More places for the signature campaign. Dami nilang pumipirma. Si Ruben ba yun? Si Ruben, kasi boss niya yan eh. Si Digong di ba? Kung maalala niyo po, nando sa Senado si Ruben. Sabi ni Ruben kay General Torre, boss, kung sinabi lang nung boss namin na ikuntim ka, ikinuntim ka na namin. Diba? Yung walang kwentang senador na siya yung senador pero may nakadikta sa kanyang utak. Grabe. Sabi dito, tay, kami naman daw. Ano kaya yun? Pagpapakalat ng signature. So pagka nakalikom sila ng madaming signature, ano po gagawin dyan? Ibibigay sa ICC? Ipapakita nila yan sa ICC. Ito po, ang dami naming nakalap na signature. Palayain nyo na daw po si Digong. Ganun po ba yon? Ay, panalangin nyo, pansinin. No? Ang ICC, hindi naman mala Pilipinas. Ang dami namin nakalap na na nakalap na pirma. Palayain nyo na si ganito, ganyan. Hindi naman basta-basta papayag yun. Okay, kayo, madami kayong naniniwala na walang nagawang kasalanan o walang ginawang crimes against humanity itong si Duterte, kaso kailangan naming litisin pa din. Sabi dito, si Raulo to Aba, ikaw talaga, pang Christmas party yan. Yung mga a-attend siguro. Sige nga. Basahin natin. To the Honorable Justices of the Supreme Court. Supreme Court. With due respect, we write to express grave concern over the unresolved petition concerning the, medyo malabo to no? Ano ba to? Arrest of the former President Rodrigo Duterte, no? And the action of the office of the President and other officials that led to his transfer to the foreign tribunal despite his age and poor health. Sabi sa inyo, yung mga DDS, hindi nyo pwedeng gamitin yung strategy ninyo at yung sinasabi nyong mga matanda na si Tatay Digong, no? Hindi na dapat ganyan. Di ako, pwede pala akong gumawa ng kalokohan. Pwede akong gumawa ng katarantaduhan ngayon, no? Tapos ang gawin ko, magtago lang ako. Pag umabot na ako ng 80, pwede na akong humarap sa inyo, no? Matanda na ako. Tapos dadahilan ko sa inyo, matanda na ako. Hindi nyo na dapat ako hinuhuli. Hindi ba? Sabi ni Lemuel Baguio, lomang balita daw. Lomang balita daw. No? Kailan ba to? 5 hours ago, ipinost nila Trixie Cruz Angeles. Grabe to sila Trixie Cruz Angeles. Nagbabalita ng loma. We respectfully urge the Honorable Court act of the four pending petition GR with deliberate urgency considering their importance to the country and their impact on public trust. Sige, ang haba ho Sabihin na natin, okay. Sabi ng Supreme Court, grant na to, no? Okay na tong petition nyo. Sige, papauwiin na natin si dating Pangulong Duterte. Pag sumulat ang Supreme Court
doon sa ICC. Sa tingin ninyo po ano gagawin ng ICC? Sa tingin niyo po ano sasabihin sa kanila ng ICC? Oh, sige, uy, Supreme Court ng Pilipinas. Dahil sumulat kayo sa akin, iuuwi na namin. Ganun po. Hahayaan na namin na lumabas si Tatay Digong ninyo. Ganun po tingin nyo ang sasabihin ng ICC? Hindi. Tuloy investigasyon lang din yan. Di po ba? Hindi sila nakukuha doon sa mga petition na ganyan. Hindi sila nakukuha doon sa mga audience impact na, uy, ang dami na nagrarally sa labas. Uy, ang daming supporter ni dating Pangulong Duterte sa labas. No, pakawalan na natin ito. Kawawa naman si Duterte kasi gusto ng mga nandoon. Sa labas, napakadami. Walang ganun. Walang audience impact. Wala din call a friend. No? Basta sila, nakadepende sila doon sa sasabihin ng investigasyon at doon sa pupuntahan ng hearing. Pagka ang napuntahan o yung mga ebidensya nag-lead papunta na si Duterte ay guilty, guilty yan. Pag yung mga ebidensya nag-lead papunta sa acquitted si Duterte, acquitted yan. Etong mga ginagawa ninyong ganito, may papirma-pirma. Uy, nagnotaryo na. Ay, kala ko si Jimmy Bondok to. Akala ko, uy, nagnotaryo na si Jimmy Bondok. Yung pala, iba. Walang ganyan. Ano po? Ang gawin ninyo, sabihin nyo doon sa mga lawyer o sa lawyer ni dating Pangulong Duterte, rektahin yung ICC. Kayo kasi, ang nangyayari ho kasi doon, mga bossing, udlot-udlot lang. Kung ano-ano po yung mga pinag-uuunan nila, kagaya niyan, pirmahan na naman. Di ba? Pirmahan na naman, mga bossing. Anak ng tipaklong yan. Idepensa na agad-agad si dating Pangulong Duterte. Huwag nang nag-aarti-artihan doon sa kalagayan ng dating Pangulo. Kasi, mahina na, berewek si dating Pangulong Duterte. Walang mangyayari yun doon. No? Kasi po, meron niyang mga eksperto. Nakita nyo ilang beses nagpalit ng eksperto sa kalusugan ang ICC ho. Para i-check lang kung totoo ba na berewek na si dating Pangulong Duterte. Di ba? Nandiyan na si Alaga. Shout out sa iyo, madam. At si Mabel Quinjo at si Gerald Evans. At si Mama Labs at si Ma'am Neng Gigi. Isama mo na si Eseng Mariano at si Mabel Quinjo. Simpleng maka-shoutout, ano? Ulitin ko ha. Walang mangyayari dyan sa pirma-pirma ninyo. Ibabasura lang din yan. Kahit payagan yan ng Supreme Court. Utusan ng Supreme Court ang ICC, ano sasabihin sa kanya? Walang jurisdiction ng Pilipinas sa amin. Tapos ang usapan. Di ba? Mapapailing na naman kayo. Tapos magpapapost na naman kayo doon sa inyong mga social media. Tatay! Rektahin nyo yung mga katanungan sa inyo. Rektahin ninyo yung mga ipinapasagot sa inyo. Yun ang tingin kong pinaka mabisang paraan para mapauwi yung inyong tatay. Pero kung paligoy-ligoy, di ubra yan. Hindi Pilipinas yan. Ano po? Ganito. Ito yung mga gagawin natin. Sige po, maayos ang Pangulo. Haharap po. Tapos, latag kayo ng kontra nyo. Latag kayo ng depensa ninyo. Ganun. Sa ginagawa ho nila, pampabagal po, pampatagal eh. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, wala nang pag-asa si Digong. Yan ang fate niya, mabulok sa kulungan. Sabi ni Jordan G, boss, mas madali kung palit ulo. Sino ipapalit ulo? Si Bato de la Rosa ba? Si Bato de la Rosa ba na pinapagalitan na po? Ito, pinapagalitan na si Tobats, mga bossing. Nino? Senator Tito Soto. Anak ng tipaklong na yan. Baka nasa na yun si Lemuel, nakalimutan ko ang pangalan. Baka sabihin mo, lomang balita na to. Ayan, Disyembre 7, 2025, nagagalit na si Senate President Tito Soto. May obligasyon ka sa bayan. No? Soto tells Bato de la Rosa to report for work. Dahil kami na mga nagpapasweldo
naghahanap? Nasaan yung tauhan? Nasaan yung inilagay namin o iniluklok para gumawa ng batas, para makatulong sa bansa? Bakit hindi pumapasok? Pinapasweldo namin yan. Di ba? Natakot eh. Kinabahan eh. No? Hindi, tingin ko ho, mga bossing. Tingin ko kung papipiliin ho ito si Bato de la Rosa. Kung papipiliin po, ano Bato? Total naman yan. Ayaw mo nang pumasok, hindi ka pumapasok. Hindi ka nagpaparamdam. Hindi mo pinapaalam sa amin kung nasaan ka. Sige, ganito na lang. No? Mamili ka. O, papasok ka o magre-resign ka na. Baka ang pipiliin ho niya, magre-resign na lang mga kababayan. Bakit? Kinakabahan yan. No? Takot na yan si Bato de la Rosa, mga bossing. Bakit po? Nandyan na si General Torre. Tahimik pa naman nun. Tahimik pa naman nun ngayon, mga kababayan. Kasi bago magbakasyon si General Torre, mga bossing. No? Bago po magbakasyon si General Torre, mga kababayan, medyo may kaingayan po, maingay di ba? Lalo na yung kumbaga, pagkakaalis niya bilang PNP chief, biglang tumahimik. Tapos sabi nila John Vic Remulla, meron pong trabaho para sa kanya. Tapos dinagdagan pa po ni Atty. Claire Castro, meron trabaho na napakahirap, pero alam na kaya ni General Torre. Unang pumasok sa isip ko, baka nga totoo yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na meron na talagang warrant of arrest dito kay Bato de la Rosa. O, alisin ko muna ho yan. Ibabalik ko, mga kababayan ano nga ba sabi ni Ombudsman Remulla? Kung hindi pwede sabihin. Okay. Pero meron, sir. Meron. Meron na talagang warrant of arrest. May mga bagay kung hindi pwede sabihin. Yun lang. I can limit myself to that. Pero dito pa po sir si Sen Bato sabihin. Andito ba naman? Nandito pa daw, tanong nandito pa po ba si Senator Bato de la Rosa? Minaman-manan nila Nasaan po, sir? He's supposed to be in Pampanga. Nasa Pampanga. Si Bato de la Rosa. Naku, baka po lumusot doon sa butas ng Mount Pinatubo. Tama ba? Pampanga yung Mount Pinatubo ho, mga bossing. Di ba? Baka kapag o sige, huhulihin nyo ako, arestuhin nyo ako, papasok ako dito sa loob ng bulkan. Kesa mahuli ninyo ako. Meron talaga. Hindi naman po magiging ganyan ang kilos, reaksyon o yung kanyang pagliban sa Senado ang gagawin kung wala po. Bakit nga ba inanunsyo ni Chairman ang warrant ni Bato? Iyan tuloy, nagtago, dapat binigla na lang nila. Siguro po, kumbaga parang pasakitin din yung ulo. Hindi, tingin ko ganito ho mga bossing. Babalik ko muna yung picture ni Bato. Tingin ko ho mga kababayan, talagang kinordonan nila yan. Kinordonan na nila, no?